Alright, good morning mga friends. Yan, parang ngongo na naman ako And good morning mga friends. Isang magandang umaga naman po sa inyo lahat. Isang umaga, isang panibagong video na naman po ang ating ilalahad. Subscribe, comment, and share na naman po kayo. Nandito na naman po ako nagbibigay ng bagong video about sa moto vlogging. Hindi ko pa nagsusubscribe, pa-subscribe naman. Isang click lang naman po dyan sa subscribe button. And pahit na rin po ng notification bell para updated kayo lagi sa ating mga video. Ayan. So ngayong umaga, yung content natin yung for me, yung ginagamit nating motor, which is yung FCA16 PG1 model 2010. Ay, traffic. Ayan, ito muna i-review natin. Yun, ang iba-vlog natin ngayon is yung ginagamit nating motor for motovlogging, which is yung FCA16 Yamaha FCA16 PG1. So ito yung ating ginagamit na pang motovlog, itong motor natin. Sarili nating itong motor. So first kasi ang gamit nating motor, hindi pa tayo nagmo-motovlog, is Yamaha Sniper 135 Classic. So binenta natin yon. Ito naman ngayon yung second motor natin, which is FCA16 PG1 2010 model. So fresh na fresh pa. Papakita ko sa iyo, i-montage ko to pag nalinis natin. Hindi kasi nalilinis. I-montage ko siya, papakita ko sa inyo kung anong klaseng motor siya. So without further ado, let's start the intro. Ayan, first of all, kaya gustong gusto ko itong i-review kasi itong motor na to. Siyempre, owner tayo nito tayo yung may-ari. And then, ang style kasi niya is para siyang big bike. So, ang astig kasi niya tingnan. Nung una ko pala kasi ito nakita sa market, noong 2010 pa lang, mangha na ako kasi para na rin naka big bike kahit under 200cc pa siya. Yun. Ito kasi FCA16 150 pa lang siya. 153 pala. Ito kasi FCA16 is total of 153cc. So may butal pan 3. So siguro i-round off natin siguro 155. Pero nakalagay kasi talaga dito is 150cc. Ayan. Una-una sa lahat kasi yung features niya. So yung mukha pa lang nung nung FCA16 is para na rin siyang pang big bike. Is turong pang big bike. Ang tawag dito, lolo na kasi ang old na ng model pero ang ganda pa rin sa market. Yung mga kasabahan nito, mga SJ, mga kasabahan nito Una-una sa lahat, yung takbo. Astig, walang aberya, dire-diretso lang. Tapos ang kailangan kasi dito talaga, kaya nagustuhan ng ibang tao, kahit ako nagustuhan ko, is yung stable natin pagdadrive, yung walang maawet. Kasi itong handlebar natin na to, pag nakaupo ka na dito sa FCA16, para ka lang nakaupo lang, ganun lang. Hindi ka tulad ng iba na nakasunsog, konti lang, nakakawit na yung balikat mo. Dito kasi para ka lang nakaupo lang banayad ka lang. Kahit siguro mag long ride ka, hindi ka makakawit. And then yung bags natin, tsaka yung gulong, malaki siya. Hindi ko alam yung sukat Hindi ko pa nakikita yung sukat Actually, hindi pa ako nakapagpapalit ng gulong. Wala to, on stock lahat to. Wala pa akong binabago. Nakuha ko lang to doon sa unang may-ari. Yung bisitito ko naman kasi ang dami na kasi siyang motor, naka-stock lang to. So, tayo na yung kumuha. Nakuha lang natin to, takbo lang 2,000. Naibiyahe lang yun na isang beses sa Bataan lang. Pero ngayon
rin kasing gamit. So bago pala ako na, yun, hindi pa ako nag-motovlogging, gamit na natin to. Nabili natin to 2019. Ayun, nabili natin sa kanya 2019. Pero ang takbo pa lang noon is 2,000 to 4,000 pa lang ata yung takbo. I'm not mistaken. Pero ngayon, gamit na, ang takbo na niya is 20,000. So, ang layo kasi din ang binabiyahan natin minsan. Yun, kaya tayo dito, sa San Diboso, ganito Pandi. So, ilang kilometers kagad yung dagdag nun. Siyempre, araw-araw pa natin transport. Ito lang kasi yung pang-transfer natin eh. Wala tayo ibang motor. Meron tayo isa pang motor, Honda Wave 125. So, nakabagak siya doon. Hindi na siya napapagawa. Pero goods yun. Flat lang. Saka palitin lang siguro yung spark plug. Ayoko kasing gawin kasi pagka nagawa natin yun, baka biglang masira na naman gastos na naman tayo. Gastos malala na naman. So dito muna tayo sa pang araw-araw natin, itong FCA60. Yung real CC nya 153cc. Pero nakalagay talaga sa ano natin is 150 lang. Doon lang siya nakabase sa 150. Yan. Sa gauge panel, ayan, ito makikita nyo gauge panel, makikita nyo digital na siya. So wala lang makikita gear indicator kasi siguro pagka ganun magpapasadya tayo. Meron naman ako napapanood sa YouTube, meron nagpapasadya na nagpapalagay na gear indicator para nakikita nyo kung nasang gear na kayo. Yan, nilagyan ko na rin kasi ng voltmeter para nakikita natin kung nagcha-charge yung battery niya. So far, wala tayong update to. Nagka-charge siya lagi. Ayun na tayo. Indicator, then clutch. May on and off tayo, kill switch tayo. And then yung tangke niya ang laki, kasya dito 12 liters pagka pinul tank natin. Kasi may magpa-full tank, ang mahal ng gasolina. 12 liters pag pinul tank. Yeah. Ang gasolina. Tapos yung itsura niya sa mukha, ang headlight niya, kung ako i-imagination ko, siguro mukha siyang tutube. Kulay po mukha siyang tutube. Yung kulay kasi ng FCA60 natin is kulay pula. 200 kuya. Ayun, ang top speed nitong Yamaha FCA16. Kung na-top speed nyo na to, meron na nakagamit. Siguro top speed nyo ng 120 kph. Okay naman kasi hindi ko pa siya na-top speed, pero napatakbo ko na siya ng 150. So yun, isang diretsyon, walang angkat. Yung timbang ko lang naman is 70 kilo. So pwede na rin sa 150 kph. Okay na ako doon. Pero right ko lang naman, hindi ko na inulit. Siguro magpapatakbo lang ako mga 100 kph, pero hindi ko na napapaabot ng 115 kasi kinakabahan na ako. Mahirap na. Okay na ako doon sa 150. Baka may mangyari pa. May pamilya tayo eh. Yan, sa ibang reviews kasi may sasabi natin kung ano-ano lahat yung features itong FCA60 natin. Ako kasi hindi ko pa masyadong gamay, hindi ko pa alam lahat-lahat itong features ng FCA16. Alam ko lang, yun, ang ganda ng body niya. Ang laki ng rear tires, gulong na sa likod, parang big bag talaga, pati yung sa harapan. Ready for banking, ready for long ride. Walang aberya. So, gagamay mo lang talaga yung manubela. Kung gaano kasarap yung pagdrive ng ganitong kalaking big motor. Hindi siya big bike 150cc lang to. Pero pag nakikita na ibang tao, lalo siguro yung mga hindi pa masyadong alam yung mga big bike.
Yung pagkakamalan nyo itong big bike. Lalo na siguro kung naka-muffler to. Bawal kasi tayo sa mga muffler pag dumadaan tayo. Mahirap na hulihin tayo. Makate ang mga matanoan ng mga enforcer pag-aakot ng maingay ang tawag ko. Lalo na naka-underboard ka, naka-under 100 to 450 ka. So pwede naman natin ito palagyan ng muffler. So wag na muna siguro kasi para iwas huli tayo. Kahit naman kompleto yung papel natin, wala tayong aberya, eh matapatan ka, yun din yung hahanapin kagad sa'yo. Ayan, di ba? Oh, yeah. Yun siya, hindi siya pang karera. Pagka pang madalian ng biyahe, pwede. Madali siya sa lusutan. Manahid na manahid lang, hindi ka makakapit. Kahit mo sa bingit. Huwag lang masyadong masikip kasi masyadong mahaba yung handlebar niya. So baka hindi kayo kumasya. Ang lagi sa itong natin natin, na-HP lang. So kasyang-kasya. Pag nakakita nyo itong FC16, yung fork na sa unahan, ang laki. Yan, yung suspension niya. Para lang siyang kasi laki ng KTM. Ganun yung ganun yung shock na sa unahan. So ang laki niya talaga kasi pagka nag-maintenance ka, ang laki rin na uubusin mo. One time nagpalit ako ng oil seal sa harapan. Kahit lang siya, class A lang, umabot ng 500 plus. Kasi sabi nung trusted natin binibilan, is yung gamit niyan is pang KTM or panduk. So doon pa lang. Yan, so pag maintenance ng motor nito, doon pa lang manghihinahin na kayo kasi ang laki. Ako maghihinaya, pang duk yung natin, panduk yung pang maintenance. Oil seal lang yun oil seal lang yun sa shock sa unahan. 500 plus na, class A pa yun, hindi pa yung original. Paano pa kung class A original yun? Di siguro, ako na ng 700 yun to 800. Doon pa lang. Kaya pagka bumili kayo ng gantong motor, handa nyo na mga pang-maintenance ka. Ngayon hindi pa siya FI Yan, ano pala siya, current type pa lang siya. So madali natin i-maintenance pagka nalubog ka sa baha. Although hindi pa naman siya nalulubog. Yung mga iba kasi pag nalubog iinitin lang yung carburetor. Pero pagka kasi naka-FI ka, mahirap na, lalo pag madadali yung computer box mo. Dito kasi sa FC16, mataas siya. Siguro pagka sinakyan to ng mga 4 feet lang na mga tao, hindi naman sa hirap. Hindi niya siguro mailalapat yung paa niya sa floor para masakyan lang to. Siguro nakatakilid, gano'n. Yun lang yung ko doon. Pero pagka matatangkal ka, siguro 5 flat, kaya. Basic lang. Yun, carb type siya, carb. Naka-carb type siya, hindi siya FI, hindi siya fuel injected. So pag nasiraan ka, madali i-maintenance kasi carb lang muna yung unahin mo linisin. Para makita mo kung aandar pa o hindi. Yung mataas siya, ready sa lusungan ng mga may baha. Nalusong ko na rin ko sa baha, yung lubog yung gabebang. So hindi niya ako binigyan ng problema. Unlike doon sa mga bagong labas ngayon, mga naka-FI lahat, hindi mo siya pwedeng ilusong sa baha. Kasi once na nilusong mo yun, natatamaan yung computer box, yari ka na. Gastos malala. Tapos marami na kasi itong ito yung pinakaunang labas sa FC16 na itong gantong model. Meron na silang mga bago ngayon. May FC16 PG1 to PG5. Tapos sumunod naman FC16 ayun, fuel injected FCFI, yan, sumunod na. Ang dami ng labas sa ganito. Pero mas quality ako sa mga ganito naka-carb type kasi madali na siya i-maintenance. Pero sa takbo, siyempre nagpupos din yung mga naka-FI. Matipid sa gasolina yun Itong FC16 natin na naka-carb type, hindi
ko masabi kung ilan talaga yung nakakonsume yung gasolina per kilometer. Ay, ano yun? May hayop.